Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Uy, mga kababayan, hindi maampat-ampat itong kontrobersya na nagaganap sa mga pag-travel abroad ni Ginoong Marcos Jr. Every time na siya po ay lumilipad, pabiyahing abroad, sa kanya mga state visit o mga government-to-government bilateral meetings, sinasalubong po siya ng mga kilos protesta. At ito nga, makaraan ang 3 linggo lang na lumipas na tinawag siyang durubo at mga magnanakaw ang kanyang gobyerno sa Japan sa pangunguna ng mga overseas Filipino workers natin. Sa Canada, sa ganon din po, sinunda na naman ng mga kilos protesta at mga pambabatiko sa publiko laban sa pagbisita ni Ginoong Marcos sa Canada. Ngayon, kagabi po, nakatanggap tayo ng mensahe na mukhang hindi lang yun ang pakay ni Marcos Jr. talaga at ng kanyang entourage, ng kanyang mga alipuris na kasama niya sa pagpunta sa Canada. Sapagkat mayroon palang ginaganap na World Cup League Elimination Series sa Canada, mga kababayan. Sapagkat I think ang World Cup finals will be sa Estados Unidos, So itong World Cup, ito ay isa sa pinakasikat na mga pangyayari sa buong mundo. Kung mayroong NBA Finals Championship sa basketball at FIBA Basketball and Olympics, mayroon naman pong pinaka-highlight sa larong football. Ito po ang World Cup. And kahapon or kagabi ay pinadalhan tayo ng mensahe ng ating kababayan mula sa Canada na mayroong gaganapin na World Cup doon po sa Vancouver. At bago ito lumipat, World Cup Series Elimination. At mukhang isa ito sa pakay ni Marcos Jr. na makapanood ng World Cup, At sabi nitong nagpadala sa atin sa Canada, sabi niya, Ka Eric, hindi lang pala mga Grand Prix o yung mga karera na mamamahaling mga sports racing car na ginagamit po sa pangdaigdigang karirahan ng sasakyan, ang paborito ni Marcos na puntahan, kagaya ng ginawa niya noon sa Singapore. 2 beses pa magpabalik-balik doon para lamang manood ng Grand Prix World Racing. At alam nyo ba na milyones po ang ginagastos para dito? Sabi nila ng mga kababayan natin, mukhang sinadya niyang sa Vancouver ang bilateral agreements or bilateral meetings sapagkat nandun po ang isa sa mga pagtatanghal ng World Cup Series. Kaya naman, sinagot ko ang itong kaibigan ko na nasa Canada. Sabi ko, may ganyan po talagang hilig si Marcos. Mahilig manood ng mga concert na ang mamahal ng ticket, kagaya ng concert ng Coldplay, 3 helicopter ang lumipad, kasama ang kanyang security escort para lamang iwasan ang trapiko sa North Luzon Expressway papuntang Philippine Arena. May ganyan po talaga na habit itong si Marcos Jr. Ang gumawa ng mga ganyang hakbang na luho at pagwawaldas sa pundo ng mamamayan ang kanyang mga pinaggagawa. Kaya, hindi katakataka na lumabas itong impormasyon that Marcos Jr. Is about to watch kasama mga team niya sa napakamahal na ticket na ibinibenta para dito sa World Cup Series Elimination sa Canada. Wow! Ayos lang. Sa gitna ng pagkalugmok ng kanyang gobyerno, pagkalugmok ng mga mamamayan sa krisis, maaatim pa ni Marcos Jr. na magpariwara ng mga pondo para lamang manood di umano nito ng World Cup Series na ito. Sana hindi po matutuloy ang kanyang panunood, kung maririnig nila ito, na ibinubulgar natin na isa pala sa side trip nila itong World Cup football series diyan, elimination sa Canada. Ano pong pinupuntuhan natin dito? Ang gobyerno na walang pakialam
at walang damdamin sa kanyang mamamayan ay gobyernong masama. Hindi na nga niya sinasagot at hindi nga niya binibigyan ng tamang pagtugon ang panawagan na siya at ang kanyang pinsan ay dapat humarap. Ang pinsan niyang si Romualdez, no? Sila dapat ay humarap sa pananagutan ng malawakan at malubhang sistematiko na pagkurap at pandarambong sa kaban ng bayan na nanatili pa po na ini-ignore nila. Itong panawagan na ito ng mamamayan, no? Walang damdamin, insensitive, wika nga, no? Sa salitang English, insensitive. Ganyan din po ang kanyang reaksyon that even the Supreme Court nagsabi na magkomento tungkol sa mandatory request, no? Or petition para siya ay magpa-hair follicle drug test upang ma-establish ang katotohanan doon sa binabanggit at ibinubulgar ng maraming pangyayari kagaya po ng ginawa ni Senator Amy Marcos na kapatid niya na nagbulgar na siya ay drug addict until now at yan ay may epekto po sa kanyang kakayanan, mental and health condition niya bilang Pangulo ng Bansa, bilang Presidente. Ini-ignore niya lang ito, mga kababayan. Kagaya din po ng pagsabi sa kanya na hindi mo pwedeng gamitin ng ICC at mga warrant of arrest ng ICC para mang-abuso ka sa kapangyarihan at ibaliwala mo ang local and domestic judicial process, ang ating mga korte at ang ating saligang batas. Baliwala lang din sa kanya ito, mga kababayan. At baliwala din sa kanya nang pinupuna siya na bakit mo pinapakialaman ang Senado at kinokontrol at dinodominate mo para maibaon ang totoong makatotohanan at objective na pagkakaroon ng investigasyon sa katiwalian ng gobyerno ni Marcos, itong Senate Blue Ribbon Committee. At bakit mo pinapakialaman ang internal na usapin ng Senado? Baliwala lang din kay Marcos. Binaliwala niya lang ang katotohanan na pinalusob niya ang Senado at nagkaroon ng pagkakaroon ng putukan sa loob mismo ng Senado. Nakita din natin po kung gaano ka-insensitive si Marcos sa mga bagay na ito. At yan ay mga characteristics di umano ayon sa mga doktor ng isang nalululong sa droga na individual. Yan ang tinatawag na pagiging insensitive. Wala ka ng sense of right and wrong. At okay ka lang ng okay kahit hindi na okay ang iyong mamamayan. That is a very dangerous situation for a country to have that kind of president. Kaya naman po, dapat natin sigurong ipaabot ito sa mga mamamayan na kapag hindi pa kumilos ang taong bayan upang mapapanagot itong sila Marcos at Romualdez sa kanilang mga pamumuno sa pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan, then we deserve the kind of government that makes our people suffer and makes our country become a laughing stock or a banana republic kung tawagin. Pinag-iwanan na po tayo ng mga bansa kagaya ng Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia, even Laos and Cambodia. Mas umangat na po ang kanilang ekonomiya, ay di lalo pa sa mga bansa kagaya ng Japan, Singapore, no, mga kababayan. Halos po ang kapareho na lang natin ay ang bansang Myanmar at Bangladesh na nalulugmok pa rin po sa mahirap na sitwasyon, hindi umaangat at hindi umuusad ang kanilang lipunan at ang mamamayan ay naghihikahos pa rin dahil po sa kabulukan ng kanilang gobyerno. Exactly na ganyan din po ang pangyayari at kaganapan sa ngayon sa Pilipinas sa ilalim po ng gobyerno nila Marcos at nila Romualdez. Now, nakita natin that the only thing for Marcos that is important is ang pananatili sa poder, ang pananatili sa kapangyarihan, di bali na po na may sagasaan sila ng mga institusyon ng demokrasya at di bali na pong dudurugin nila ang mga demokratikong oposisyon na bahagi po ng isang demokratikong lipunan kagaya ng Pilipinas. Yan po nakikita natin kung bakit maruming laro sa politika ang inuuna ni Marcos. Ang mga pang-aabuso ng ombudsman
kaliwat kanan na paghambalos ng kasong non-bailable na mga criminal charges laban sa mga opposition senators. Lalo na po yung hindi nagpapahawak sa liig at hindi nagpapatali sa ilong na mga grupo ng senador sa ilalim ng pamumuno nila Senator Alan Peter Cayetano. At ngayon si Senator Marcoleta, ilalatigo naman at ipapako sa krus ni Boying Rimulya. Samantalang si Marcos Jr., si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, at ang marami pa sa mga sindikato na totoong nangulimbat at nangurakot sa kaban ng bayan na kinabang ng tudo-tudo sa pagpapatupad ng mga sindikato sa flood control at iba pang infrastructure projects, hindi po sila kinakasuhan. That is insensitivity on the part of Marcos. Wala siyang pakialam. Kasi ang tingin niya, ang taong bayan ay hindi naman kikilos. Ang kumikilos lang naman ang mga oposisyon, ang bahagi ng Duterte political group, ang Duterte political camp. Yun lang naman ang kumikilos. Ang iba ay natutuwa na nanatili siya. Halimbawa, ang mga tradisyonal na opposition forces sa Pilipinas, nilamo na po ng maleta ni Marcos ng pangungurakot. Ang CPP, NPA, NDF, kasabwat niya na. Sapagkat sa common agenda nila na durugin ang mga Duterte. Ang mga dilaw at pink na kain suka, mga kababayan, no? Ngayon po ay dinidilaan ang talampakan ni Marcos. Nito nila Dilima, nila Trillanes, nila Virus. Ang mga simbahan katolika at mga kaalyado nito at iba pang network nila na dati ay anti-Marcos sa panahon ng diktadura, ngayon ay kasabwat sa pagtatabon-tabon at pagtatakip sa diktadurang bago at new style of dictatorship ni Marcos Jr. sapagkat nakikinabang sila sa maleta. Kaya na maleta gang na lahat halos. Yan po, pagpapakita yan kung papaano kinurap, binulok ni Marcos Jr. ang mga institutions of democracy at pati na po ang mga tagapagtanggol sana ng demokrasya sa lipunang Pilipino. Ito po ang ating nakikita that si Marcos is making himself believe at ang kanyang gobyerno na hindi sila mapapalaya sa poder sapagkat hindi buo ang mamamayan. Hindi po nagkakaisa ang hanay ng mamamayang Pilipino sapagkat may nahihila pa doon sa panlilito at panloloko ng mga grupo at ilang organisasyon na dati po ay kalaban ng Marcos na gobyerno sa diktadura ng kanyang tatay at ngayon ay bahagi naman ng pagtatabon-tabon at pagtatakip sapagkat nabili niya na ng maleta itong mga puwersang ito na binanggit ni Ka Eric. Kaya, Marcos believes at ang kanyang gobyerno, kagaya nila Romualdez, that power will not be lost on them. Na hindi mawawala ang kapangyarihan sa kanila. But there is one important lesson in history na nakalimutan ni Marcos. Yan po ay may hangganan ang lahat. Ang abuso sa kapangyarihan, ang pagnanakaw at pangungurakot, ang pagkabalasubas at tarantado at pagkamasama ng gobyerno, at ng mga diktador o mga tiraniko at mga pasistang leader sa kasaysayan ng buong mundo. May katapusan lahat. Nagtatapos po yan. They will not remain forever. Yan ang lesson of history. That power and those who corrupts power will not last forever. May hangganan po ito. Kung hindi man ngayon, sa mga panahon na ito, ang pagbabadya ng pagbangon ng saluubin ng maraming sektor ng lipunang Pilipino, ang pagkagalit ng mga mamamayan at ang nakikita nilang kailangan ng mga pagkilos ay nararamdaman na po sa buong mundo. Wherever Marcos goes, sa kanya mga bilateral government-to-government meetings or state visit, sinusundan siya ng bangungot ng mga pagtatakwil at mga kilos protesta mula sa hanay ng mga mamamayang Pilipino na naninirahan o nagtatrabaho sa abroad. At even in the Philippines right now, hindi po mapanatag si Marcos sapagkat anytime ay pwedeng sumiklab muli ang Occupy EDSA. Barikada sa EDSA at mga malalakas na sama-samang pagkilos ng mga mamamayan. That can make Marcos and Romualdez account
doon sa pananagutan nila sa taong bayan. Lalong-lalo na sa mahigit 1 trillion pesos na sinindikato nila na pondo mula sa flood control projects, mga kababayan. So itong abuso nila Marcos at nila Boying Rimulya, nila Matibag, may hangganan din po ito. May tipping point na tinatawag po sa history. Itong tipping point ay hindi mo maitatakda pero may mga pangyayari na mag-trigger nito at saka na lang dadaloy ang daluyong ng pagkilos ng mga taong bayan at magbabago bigla ang sitwasyon ng lipunan. Pati po ang kalagayan ng pamahalaan. Nobody predicted na mangyayari po ang 1986 na pagpapalayas noon sa tatay nila at sa kanilang pamilya sa diktadura ni Marcos Sr. Nobody predicted also that a very popular president during that time na si Joseph Estrada 25 years ago ay mapapalayas din in another people power. Sapagkat ang tipping point po sa kasaysayan ng mga bansa at lipunan, these are voluntary occurrence of things and matters pertaining sa social, economic, and political condition na kapag nagsabay-sabay ito, bigla na lang po kikilos ang mga mamamayan at ang namumuong galit at pagtitimpi ay sasambulat at magre-resulta sa mga pagbabago na hindi mo na mapipigilan. Yan po ang lesson learned sa history. May tipping point at may hangganan. May hangganan ang pagtitimpi ng tao, may hangganan din po ang pag-abuso at kahambugan sa poder at kapangyarihan, pati na po ang pandarambong at pangungurakot gamit ang poder at kapangyarihan sa gobyerno. Lahat ng ito may hangganan. And no amount of being insensitive on the part of Marcos Jr. and Martin Romualdez, hindi po nila mapipigilan ng pagiging insensitive nila ang patuloy na pagdaloy ng daluyong ng lakas ng mamamayan na nananawagan na sila ay papanagutin, paparusahan at palalayasin sa poder at kapangyarihan. Doon patungo ang kasaysayan. Naniniwala po tayo dyan with all the indicators and situation right now. Maraming salamat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God or may Allah will be with you and bless you at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!